Magandang araw mga bata! Tatalakayin natin ngayon sa Filipino 3 Quarter 2 Week 4 Day 2 ang tungkol sa salitang naglalarawan sa panahon at pinangyarihan ng kilos. Before we begin, please don't forget to like, share, and subscribe. Thank you! Mulang gawain. Kamusta mga bata? Tinalakay natin kahapon ang pagtukoy sa nagsasalita sa teksto o isang pahayag. Sagutan nga natin ang ibinigay kong gawain kahapon. Tukuyin ang nagsasalita sa bawat pahayag. Number 1. Tinanong ni Lisa ang kaibigan niyang si Mark, kailan ang pagsusulit natin? Ang tamang sagot, ang nagsasalita ay si Lisa. Number 2. Oo, napasigaw sa tuwa si Miguel dahil nakapasa siya sa pagsusulit. Wika ni Lita. Sino ang nagsasalita? Tumpak, si Lita. Katanungan tungkol sa tinalakay kahapon. Narito naman ang mga tumpak na kasagutan. Gawaing paglalahad ng layunin ng aralin. Ipabasa ang mga pahayag mula sa magiging sagot ng mga mag-aaral. Mapapansin natin ang mga sumusunod na salita na nakulayan ng ibang kulay para sa number 1, sa bukid, number 2, sa palayan, number 3, pagkalipas ng 3 hanggang 4 na buwan, number 4, sa mga basurahan, at number 5, tuwing tag-ulan. Ang lahat ng ito ay may kinalaman sa ating tatalakayin ngayon. Gawaing pag-unawa sa mga susing salita o parirala. Basahin ang mga pangungusap. Number 1. Noong unang panahon, may isang kalabaw na naliligo sa ilog. Tanong, kailan naligo ang kalabaw sa ilog? Sagot, noong unang panahon. Saan naligo ang kalabaw noong unang panahon? Ang sagot, sa ilog. Sa palagay nyo, ano-ano ang mga salitang maaari nating gamitin na nagsasabi kung kailan nangyari ang kilos? Narito ang ilang halimbawa: kahapon, kanina, kagabi, mamaya, bukas, noong isang araw, sa susunod na linggo, at marami pang iba. Para naman sa mga salitang tumutukoy sa lugar o pinangyarihan ng kilos, ano-ano ang maaari nating gamitin? Ang ilang halimbawa ay ang mga sumusunod: bahay, paaralan, palaruan, simbahan, palengke, mall, at iba pa. Tunghayan natin ang mga sumusunod na larawan. Pagbasa sa mahalagang pag-unawa o susing idea. Makalipas ang isang linggo, muling nagkita sina Kalabaw at Langaw sa gubat. Kailan muling nagkita sa gubat sina Kalabaw at Langaw? Ang sagot, makalipas ang isang linggo. Saan muling nagkita sina Kalabaw at Langaw? Makalipas ang isang linggo. Ang sagot, sa gubat. Ang mga pangungusap na nagsasabi sa panahon at oras kung kailan nangyari ang kilos. Halimbawa, number 1, naliligo ako araw-araw. Panahon, araw-araw. Number 2, tuwing linggo, nagsisimba ang aming buong pamilya. Ang panahon, tuwing linggo. Number 3, iniwan ko ito kanina. Ang panahon, kanina. Number 4, tuwing Martes kami ay namamalengke. Ang panahon, tuwing Martes. Number 5,
Noong unang panahon, hinaharana pa ang mga babae. Ang panahon noong unang panahon. Ang mga pangungusap na nagsasabi kung saan nangyari ang kilos. Number 1. Sa Maynila kami magbabakasyon. Lugar sa Maynila. Number 2. Nagluluto si nanay sa kusina. Saan nangyari ang kilos? Sa kusina. Number 3. Tinapon ni Joy ang papel sa basurahan. Saan nangyari ang kilos? Sa basurahan. Number 4. Sa gilid ng gusali siya nagpunta. Saan nangyari ang kilos? Sa gilid. Number 5. Tinago ni Kuya ang laruan sa kwarto. Saan nangyari ang kilos? Sa kwarto. Pagpapaunlad ng kaalaman at kasanayan sa mahalagang pag-unawa o susing idea. Gawin ang mga sumusunod na pagsasanay. Pagpapalalim ng kaalaman at kasanayan, mahalagang pag-unawa sa susing idea. Bilugan ang mga salitang naglalarawan kung kailan nangyari at pinangyarihan ang kilos. Narito ang mga tumpak na kasagutan. Paglalahat at paglalapat. Basahin ang talata. Tukuyin ang mga salitang naglalarawan sa salitang kilos. Punan ang chart na tulad nito. Paglalapat at pagtataya. Piliin ang tamang sagot sa loob ng panaklong. Narito ang mga tumpak na kasagutan. Para sa ating remediation, tukuyin ang salitang naglalarawan sa oras at lugar ng kilos. Maaari itong bilugan o guhitan. Magaling! Natapos mo ang ating aralin sa Filipino. Tandaan, ang wika ay mahalagang bahagi ng ating pagkakakilanlan. Gamitin ito ng may paggalang, pag-unawa at pagmamalasakit sa kapwa. Patuloy na magbasa,
magsalita at magsulat sa wikang Filipino. Ang bawat salita ay may kapangyarihang magpabuti ng mundo. Hanggang sa susunod na aralin, salamat at paalam mga bata!